ay nakikinig, ibahagi mo. Huwag mo sarilinin, huwag kang masyadong swapang. Diba? Sinasarili mo lang eh. Dapat ibahagi mo sa iba yung kaligtasang natanggap mo. Libre yun eh. Libre yun, yung kaligtasang natanggap mo. Ibahagi mo yun. Diba? Hindi tayo dapat maging tagapakinig lang. Tandaan po natin to. Sabi nga, para nga daw tayong Tweety Bird na laki-laki ng ulo, tapos ang liit-liit ng katawan. Dapat, kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ibahagi natin to. Huwag tayong mahiya, huwag tayong, kasi si Lord, nung kinuha tayo, niligtas niya tayo eh. Hindi naman nahiya si Lord, hindi naman tayo yung mga tao na, Lord, salamat, niligtas mo. Tapos na yun, hindi. Pag napakinggan natin yung salita, ibahagi natin sa mahal natin sa buhay, sa kaibigan natin, sa girlfriend natin, sa boyfriend natin. Diba? Kasi wag nating, dahil mahal na mahal mo, nahihiya ka mag-share sa boyfriend mo, yung pala, iba yung sekta niya, iba yung religion niya. Wag tayo mahiya. Tandaan po natin yun. At pangalawa, sabi, searching without action is self-deception. Yung pagsasaliksik at pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos na walang aksyon, walang pagsunod, walang nababago sa buhay natin. Tandaan natin yun. Ito ay, sinatawag dito ay self-deception, pandaraya sa sarili, diba? Sabi sa James 1:23-24, sabi dito, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Diba? Diba tayo pag umarap sa salamin, yun nga, katulad kanina, nakita natin ay hindi pantay kilay ito. Natural lalagyan mo. Parang ganun din, nakinig ka ng salita ng Diyos, ay, dapat pala itong ibahagi ko. So, ibahagi natin. Kasi kung katulad tayo ng taong umarap sa salamin, pagkatapos, sige, tinignan ko lang, ganun lang, tapos aalis na tayo. Kapatid, sayang lang. Huwag ka nang mag-devotion kung nakikinig ka lang. Kasi sa pagde-devotion natin, nahandol, makikita mo, inakausap ka ng Diyos. Sabi ni Lord sa pagbabasa mo, anak, ibahagi mo yung salita ko. Maraming nakukuha sa salita ng Diyos. Pero anong ginagawa natin? Sinasarili natin. Huwag ganun. Diba? Sabi nga, kailangan ibahagi natin. Kasi alam niyo, malapit ang dumating si Lord eh. Yung nakakahiya, yung parang lagi ka nag-devotion tapos di mo ito ginagawa. Diba? Sabi ron, nag-devotion nga, limbawa sabi, sa devotion mo, nabasa mo yung isang balata doon, sabi, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Nabasa ko yun ha. Lord, nabasa ko to Lord, pero kasi meron akong red door sa bahay. Napawisan na ako. Sabi, ibig sabihin, nabasa mo na nga yun eh. Sabi doon sa salita ng Diyos, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Tatanggapin mo ba na mangmang ka? Nabasa mo na yun, sinabi na ni Lord yun eh. Pero, Lord, ba yung interpreter ko dito, Lord? Red wine lang to, Lord. Red wine lang, Lord. Sabihin, kinakausap ka na ni Lord eh. Diba? So, makikita natin doon na, sabi nga, ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan yung anyo. Ito ba? Minsan nagdi-devotion kay binibigay na nga ni Lord eh. Minsan may nagdi-devotion, alam ko eh, ganyan. Ako yung pagbago Kristiyano, kunin kita ba? Sabi mo na, ay, ito yun. Tapos eh, pag tingin mo gano'n, sabi, gluttony, ang katakaw-takaw ko. Diyos ko naman, Lord. Huwag daw kumain ng ano. Diba? Kasi yung gluttony, kasalanan din yan. Yung masyadong masiba sa pagkain. Diyos ko naman, Lord, magdantayit na ako. Diba? Alam niyo, mahirap tanggapin yung salita ng Diyos. Pero, the truth hurts. Diba? Totoo yun. Kasi dapat, minsan yung katotohanan, yun ang magpapalaya sa atin. Minsan, ang hirap tanggapin sa buhay natin yon. Ang hirap tanggapin sa buhay natin na sinasabi na ng Diyos, tinuturo na sa'yo, pero ikaw nagmamatigas ka pa, tumatalikod ka pa. Kasi ano ibig sabihin?
nagde-devotion ka, hindi mo naman sinusot, kung wala kang intensyon na sundin o gawin yung mga nabasa mo, yung salita ng Diyos, iloloko mo lang yung sarili mo. Pero hindi na yung sarili mo. Higit sa lahat, kung sino niloloko mo? Si Lord. Tapos sa number 3 sabi doon, God blesses those who obey. Sa verse 25, ano sabi? Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalilimo. Diba? Naniniwala ba kayo na talagang mayroong pagpapala sa mga sumusunod? Amen. So, sumusunod ba tayo lahat? Amen. Oo, konti na. Ulitin ko. Naniniwala ba kayo na ang taong sumusunod ay pagpapalain? Amen. So, sumusunod ba kayo lahat? Amen. Wow, biglang nagbago. Yang hiya naman ako. Kanina, biglang konti lang. Ngayon, ulitin ko. Ibahin ko yung tanong. Kung nag-aiming kayo lahat, diba? Sabi nyo, sumusunod kayo lahat. Sinasagawa nyo lahat? Amen! Wow! Sinasagawa nyo lahat yung sinasabi ng Panginoon, ha? Ito yung isang tanong ko. Sabi ni Lord ngayon, liars go to hell. Sige, sinusunod nyo ba yung salita ng Diyos? Amen! Walang mamupunta sa impyerno kahit mainit ngayon. Diba? Hindi, totoo po yun. Mayroon pong pagpapala sa mga sumusunod. Alam niyo po, pag tayo humarap sa salamin at nakita natin yung pagharap natin, diba? Nakita natin madumi. Ako lang pagharap ko sa salamin, ako mainit. Maglalagay na ako ng ano yan. Sabla. Lord, kasi yung magkaroon ng maraming patsi-patsi. Siyempre, gusto mo kasi pagharap mo sa salamin, makikita mo na yung itsura mo. Diba? So dapat, katulad rin na dapat kung tayo, sinusunod natin yung sinasabi ng Panginoon, alam natin may kapalit na pagpapala yun. Tandaan po natin hindi tayo sumusunod dahil meron lang kapalit na pagpapala. Gusto kong linawin yun. Sumusunod tayo kasi mahal natin ang Diyos. Diba? Hindi tayo susunod kasi may kapalit. Kasi yung iba alam ko Lord, may kapalit ang susunod ako sa'yo. Susunod ka lang ngayon kasi mayroong kapalit Pero tandaan natin, kaya tayo sumusunod, hindi dahil may kapalit yun, kasi mahal natin si Lord. Amen? Amen. So, kung gagawin natin yung mga utos niya, kung nabasa natin ito, yung utos ni Lord, at sinagawa natin, alam natin yung kasunod na yun diba? Alam na natin yung kasunod na yun. Hindi dahil kaya natin ginawa nga katulad ng sinabi ko, kasi mayroong pagpapala. Kundi dahil, Lord, gagawin ko to kasi mahal kita Diba? Amen. Parang sa mga magnobyo lang. Mahal mo ba ako talaga? Oo. Sige, huwag ka nang uminom. Huwag ka nang uminom ng alak. Ba't ba kayo natatawa? Huwag ka nang uminom. Oo lang kasi sinabi niya. Oo, hindi niya ginawa. Diba? Pero pag mahal mo, halimbawa, sample, sa aming mag-asawa. Nung nobyo ko yan, talagang hindi naman sa, nung dati yan. Sabi ko, mahal mo ba ako? Oo. Tumigil ka na sa pag-inom. Tigil siya. Kahit pagka hindi siya tumigil, hindi niya makita yung alindog ko. Diba? Hindi niya matitikman yung kagandahan ng magiging asawa niya. Yun yung sinasabi ko na kapag tayo, mahal natin ng isang tao, gagawin mo lahat. Katulad ng pagmahal natin kay Lord. Hindi yung kaya niya na counted na yun, na kaya niya ako sinusunod kasi nga, mahal niya ako, di ba? Pero yung kasunod kasi gusto niya ako mapangasawa. Ganun yun. Inaalit-ulit ko lang yan, pero kilig na ng asawa. Sana all. Di ba? Hindi, kasi sa Panginoon kasi ganun Di ba? Tandaan natin, sumusunod tayo, hindi dahil may kapalit yun. Sa totoo lang, sa tao, sinusunod niya ako, dahil ang kapalit nun, yung oo ko. Diba? Pero, sa Diyos, kapag sinunod natin si Lord, kasi mahal natin siya, yun yung pagpapala. Tandaan natin mabuti yun, hindi tayo sumusunod dahil lang may pagpapala. Kahit doon sa, naligtas tayo dahil gumawa tayo ng mabuti, hindi po. Kaya tayo naligtas dahil sa habag ng Diyos sa atin. Di ba?
ba? Mahal tayo ni Lord. Kasi kung tayo ay tignan nyo lahat ng mayaman gagawa ng mag-aabunin. Diligtas sila lahat, tayo mahirap, walang maiabuloy. Hindi tayo ligtas. Diba? Ganun lang yung kasi, tandatin baka kasi mami sa interpret niyo, sabi, God blesses those who obey. Meron daw pagpapala doon sa lahat ng sumusunod. So, dapat nating maliwanagan yun na hindi tayo pinagpapala dahil sumunod lang tayo. Kasi ang kasunod lang nun, kaya tayo sumusunod dahil nga mahal natin Diyos, ang Panginoon. At yung kasunod nun, nakita ng Diyos yung pagmamahal natin sa Kanya, doon niya tayo pagpapalain. Maliwanag po yun. Yan. So, paano po natin yan a-apply sa buhay natin? Sabi, be intentional in searching and obeying. Pag sinabing intentional, meron ka ng balak. Yung gagawin mo, kung ano yung nabasa mo. Di ba? Intentional. Ibig sabihin, ito nabasa ko. Ano sabi? Sa mga nag-aral ng SOG dito? Ano sabi? Doon sa ibahagi. Go ye and praise the gospel. Yan natin, spread natin yung salita ng Diyos. So, alam na natin yun, nabasa na natin yun eh. Pero ikaw nakinig ka, inasa mo lang. Pagkatapos, wala na. Pero sabi nga, ibahagi mo. Pag sinabing ibahagi mo, kasi gagawin mo yon. Nabasa mo, gagawin mo. At yung nabasa mo, kasi yun ang gusto ni Lord eh. Yung nabasa mo na yon, sabi ni Lord sa iyo, anak, nabasa mo na yan. Gagawin mo ba yan? Teka Lord, pag-isipan ko. Mahirap yun. Kung nabasa mo yon at sinagawa mo, yun, yung pagpapala, kasunod yun. Tapos, pangalawa, paano natin ito may apply? Face the mirror with the readiness to remove our impurities. Kumarap tayo sa salamin ng salita, na yung salita ng Diyos, may kahandaan sa ating mga puso. Natanggalin kung ano man yung kapangitan at na nakikita natin. Diba? Sabi nga, harap tayo sa salamin. Makita mo bang puro ano yung mukha mo, hindi mo tatanggalin yan? Katulad rin ng pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Parang, kumarap ka sa salamin, nakita mo yung itsura mo. Siyempre, ano yun, ayusin mo yung mukha mo kung ano may nakikita mong karingan. Katulad rin, nabasa mo yung salita ng Diyos. Natural, gagawin mo na kung ano yung nakita mo doon. Siguradong gagawin mo kasi doon nga matutuwa ang Panginoon sa buhay natin. Doon tayo pagpapalain. At sa pangatlo, sabi, obey when it is hard to obey. Sumunod ka kahit na mahirap sumunod. Knowing that there is a blessing in obedience. Alam natin na sa pagsunod, meron talagang blessing. Diba? Ano sabi? Obedience is better than sacrifice. Kasi, tandaan natin mga kapatid, minsan nagpe-pray tayo, Lord, ihahandog ko yung sarili ko sa iyo bilang haing buhay at kalugod-lugod. Pero hindi ka naman sumusunod. Inihain mo lang. Hindi ka naman sumunod. Hindi po marulugod ang Panginoon sa buhay natin. Tandaan natin, yung nagsasagawa at nakikinig ng salita ng Diyos, merong kasunod na pagpapala yan. Kasi, kaya naman natin ginagawa, mahal natin si Lord, di ba? Kasi kung nagpasa tayo, kasi sabi niyo nga, marami dito, nagdi-devotion. Tandaan natin, kung nagdi-devotion lang kayo, binabasa niyo lang yung salita ng Diyos, at hindi niyo sinasagawa, mga kapatid, masakit man pakinggan, huwag ka na mag-devotion. Kasi baliwala lang yung ginagawa mong pag-devotion. Nagbabasa ka lang, di ba? Nagbabasa ka lang, lumalaki lang yung ulo mo. Nakikinig ka na salita ng Diyos, pero hindi mo binabahagi. Mga kapatid, sayang lahat. Yung ginagawa natin para sa Panginoon na nakikinig, hindi nagsasagawa. Naniniwala po ba kayo na sa pagsunod natin, kasi mahal natin ang Diyos, at yung pagmamahal natin sa Diyos, yung kasunod nun, yung pagpapala niya, bibigay sa atin. Alam niyo po, minsan hindi niyo nakikita yun eh. Akala niyo lang ba yung, sige Lord, ito, susunod ako sa iyo. Tapos, akala mo, pinagpala ka, sumunod ka. Pero hindi mo alam, kaya ka pinagpala, kasi mahal mo si Lord. At yung pagsunod mo, bunga yun ng pagmamahal mo kay Lord. Diba? Kasi sabi ko nga, kung hindi mo siya mahal, hindi mo siya susundin. Diba? Alam niyo po, napakahirap maging Kristiyano. Akala ng iba madali. Pero napakasarap din maging Kristiyano. Bakit? Kasi tayong mga anak ng Diyos, meron tayong
peace of mind na wala sa iba. Naniniwala kayo doon? Amen. Kahit anong bigat ng problema natin, kapag tayo lumapit kay Lord, iniyak natin yan, inalog natin sa Kanya yan, binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Amen. Amen. Sige po, salamat po sa inyong pakikinig kahit na po sa maling araw sa inyo. Ngayon, sa galing ito, minsan pa nagpapasalamat po kami sa mga. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa bawat salitang aming naririnig, sa bawat word na aming nababasa, hindi lamang namin ito binabasa, Panginoon, kundi sinasagawa din namin ito sa aming Diyos. Lord, patawarin mo po kami na kung minsan dumarating kami sa punto, lalo na kung nagkakaroon kami ng problema, Panginoon, ay nawawala po yung aming faith, nawawala po yung aming pananampalataya sa iyo na kung minsan, mas iniisip namin, Panginoon, yung sarili namin, hindi po yung binigay mong problema ay kayang-kaya mong lutasin, Panginoon. Lord, naniniwala kami na kahit kasing laki ng barko ang aming problema, meron kaming Diyos na kasing laki ng dagat. Lord, salamat po sa mga salita mo na aming naririnig araw-araw, sa mga word na nababasa namin araw-araw. Dahil ito po yung nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kasi mahal ka namin, Lord. Hindi po namin ito gagawin dahil meron lang kapalit na pagpapala. Kundi ginagawa namin ito, Panginoon, dahil mahal ka namin. Ginagawa namin ito dahil nais ka namin maitaas, nais ka namin mapapurihan sa buhay namin. At ang kasunod ng Panginoon, yung pagsunod namin yun, yung pagpapalang. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mga kapatid namin dito sa Dugo, Batangas na nakabahagi namin sa fellowship na ito. Nawa, Panginoon, dalangin din namin ang mga estudyante, nag-graduate, na ang mga nag-depends ang kanilang mga sa kanilang pag-aaral. Lord, pagpalain niyo po ang mga estudyante ito, ang mga kabataan ito na patuloy pang nagiging tapat sa iyo. At palain niyo po sila, Lord. Nawa, Panginoon, kung dumating na sila sa panahon na magkaroon na sila ng sariling pamilya, huwag ka po nilang makalimutan. Kundi patuloy na maalala nila yung kabutihan mo sa buhay nila. Na minsan, naging bahagi sila ng iglesyang ito, na ikaw po ang nagpala sa kanila, ikaw ang nagbigay sa kanila ng wisdom kung paano na yung paglilingkod nila at pag-aaral ay napagsasabay dahil po yun sa kabutihan mo. Kaya alam namin na yung ginagawa mong pagpapala sa bawat isa sa kanila ay bunga yun ng pagmamahal nila sa iyo. Lord, salamat din po sa mga kababaihan, kalalakihan, kabataan na kasama namin sa gabi ito. Tunay nga po na isang napakasayang fellowship, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at nawa hanggang sa pag-uwi namin sa kinabukasan, Panginoon, ang pag-iingat ng banal mong Espiritu, ang patuloy namin madama, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. Na-bless po ba tayo? Amen. Amen. Praise God. Especially po sa mga kabataan natin. Ano po, hindi po aksidente na kayo po ay napunta dito. At kami po ay noong pa nagbabalak magpunta dito para makipag-join fellowship sa mga men's and women's ng TLOB po. Pero kayo po ang naka-fellowship namin. Pero may mga women's din naman. Tatlo. Siguro po, ang mensaheng ito ng Diyos sa ating lahat ay isang paalala dahil tayo pong mga tinawag ng Diyos sa panahong ito, na nalalaman natin na malapit na siyang dumating, ay muli niyang titipunin para pag-initin yung pananampalatayang natanggap natin. Po, wag po tayong mag-iisi-isigo laki, no? Kasi bilang mga Kristiyano, tayo po yung mga saserdoting tinawag ng Diyos para ang salita ng Diyos ay ipangaral. Mga kabataan, kayo po'y maraming lakas. Kayo po'y masisigla. Maraming kaalaman.
disadvantage po kayo sa aming mga katandaan. Advantage. So, ito po yung disadvantage ng mga katatandaan. Kasi po, kami po ay medyo mabagal ng kumilos. No? Yung aming memorya ay kumihilag po paminsan-minsan. No? Pero dahil tayo mga anak ng Diyos, ginagamit pa rin po tayo ng Panginoon. At wag po tayo manatili na lang sa bangkong tumba-tumba na nakikinig na sa Diyos. Meron pa rin po tayong ganap sa buhay. Kasi po, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos para maging masigasig sa pag-share ng Word of God. At habang tayo nandito sa mundo, binibigyan po tayo ng pagkakataon na mag-share, magbahagi dahil mga anak po tayo ng Diyos. Tayo po yung mga pare sa harap ng Panginoon na naglilingkod para ibahagi ang salita. Mga kabataan, kayo marami pang lakas, marami pang taon ang bibilangin sa inyo. At nawa, yung salita ng Diyos ay hindi lamang parang salamin na inyo pong napakinggan at pagkatapos tapos na. Kayo po ay may mga, tayo po, hindi lang po kayo, tayo po ay may mga responsibilidad. Diba? Sabi, go, and preach the gospel. Hindi po lang yan sa mga matatanda, hindi po lang yan sa mga evangelists, hindi po yan sa mga pastor, sa ating lahat na tinawag niya. Amen. Amen. Kaya wag kayong padala sa agos ng sanlibutan. No? Malapit na dumating ang Lord. Sabi nga, for me to live is Christ and to die is gain. Ang manatili hanggang wakas, malaligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kakain na tayo. Ha? Pastor JR. Gumaganda na lang si Pastor niyo. Dati ba hindi? Hindi. Ayun pa isa. Kapag anak kayo ng Diyos, pagka anak kayo ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos, iba yung aura natin. Kahit maitim ka, kahit pango ka, may aura yan na binibigay ng Diyos. Diba, Pastor? Parang hindi ka Sige, Pastor, pag-pray mo po ang ating pong closing. Sino po magpe-pray? Pati na rin po sa pagkain, Pastor, at samantalahin mo na. Ako po na lang po. Hindi, Pastor, baka meron kang last word. Oo, last word. Sige. Tapos na kasi yung 7 last word, yung last pinaka-last. It is finished. Kahit ako po na lang, tayo po yung magbukas sa isang panalangin. Makapangyarihan Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi, sa salita nyo namin narinig. Ay hindi po kami maging katulad na natingin lang sa salamin, kundi pag alis ay ginagawa at ano po yung dapat po namin gawin, Panginoon. Sa gabing ito, isa pong kagalakan na makasama po namin ang bawal isa, ang aming pong mga kapatid na galing po sa Maynila, sa Mother Church, agad. Sa mga kalalakihan, kananayan po ng kasama po namin, sa mga ninang at mga tito, Lord God, kasama po namin dito. Panginoon, isa pong kagalakan muli na sila po yung kasama po namin. Ang dalangin po namin sa pagwawakas po namin, ay patuloy po na maranasan po natin aming Ama, aming pagpapala, ang pag-ibig mo, Jesus, ang pagsama mo, Espiritong Banal, ay sumahay. Papalain rin po, Panginoon, ang aming mga pagkasaluhan, magbigay sa amin po ng kagalingan, kalakasan sa mga labas. Sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Piliin po natin yung mahal ko sa Panginoon na tayo po yung magkamayan sa At teka, magpapakilala. Sige, magpakilala yung mga natin. Ay, papakilala. Ay, papakilala mo may mga papakilala. Anong bago? Anong tanong? Ang bago. Ayan po, ganito po. Ako po si Mark Anthony Peterson, 23 years old. 23 ka na. Ano pala po? Ayun po, ito po, isama niyo po sa prayer. Siya po ay nag-take ng exam sa DOST kasi po engineering po yung kanyang tinitake. So, sana po ay makasama po. Yung paper nila niyo yung maranasan. Good evening po, ako po si Arian Jania po sa Medmar. Sa likod po, sino pa? Sa likod. Mula si Noshel. Raisa, dito kayo. Punta kayo. Para makita nila kayo. Ako po si Raisan K. Gunyan. Matalas na Rosa.
Anak ni Sister Rosa. Anak siya ni Star. Panganay po. Ilan taon ka na, anak? Ilan taon ka na daw, Raisa? 21 po. Hello po, ako po si Marika Lauyon, Dilauyon. 21 years old. Anak po ni Mama. Ayan po, nanay po sila. Ate, hindi pa tayo Ni Michael Aloya, 55, magpi-55 na po. Yes. Ayun po, si Noshan and Jem. Hello po, good evening po. Ako po si Nashen Pinayakan, 16 years old po. Magkapatid po silang dalawa. Hello po, good evening po. Ako po si Jessica Kim Aniyahan, 17 years old. Ako po si Irma Diaz. Kapatid sa ina. Ayun po, si Bill. Hello na ako. Ay, ayun pala lalaman. Meron pa po din nakakakilala sa iba. Hello po, ako si Meli Abdon, ang dito, 72 years old na. Senior na. Ako po si Choppy Manalo, 60 years old po. Bi. Ano, Bi? Si Ernas. Good evening po. Ako po si Vince, 15 years old po. Kala ko rapper. Ayun pa ka, baka hindi pa nila. Hindi nyo kami kilala. Sige. Ano ba yan? According to height, according to size? According to age. Sino yung pinakabata? Yan. Huwag nyo kami ngayon, kami matatanda na kami. Kaya na. Ikaw muna, Tita Franz. Dali na. Tita Ako si Tandeng, taga Tansana Boto City. Extra na po. Ikaw naman. Walang extra sa Panginoon. Sa linggo kasama ka na namin. Yan. O, Ebolista. Ang gwapong masawa yun. Pinakagwapo dito sa Kalagayan. Yan po yun. Si Ate Jess. Ako po si Tessie Padora, 68 years old. Ako si Mona Pascual. Ay!